Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules, October 1, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero before that, please huwag niyo muna kakalimutan ho na i-like, i-subscribe at i-hit ang ating notification bell para next update ay ma-update kita sa lagay ng ating panahon. Sa kasalukuyan nga ho ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility ang banta ng Bagyong Paulo. At ngayon po ay dumadaan siya o dinadaanan niya ito pong silangang bahagi po ng Philippine Sea, no? At may tsansa na itong banta ni Bagyong Paulo ay maglandfall po sa North Luzon by Thursday po ng gabi or Friday ho ng madaling araw. So aalamin natin yung mga detalye. Sa ngayon, sa pinakahuling update po natin sa lagay ng ating panahon, ito nga pong banta ni Bagyong Paulo o high risk na maging isang ganap na bagyo. Sa mga susunod na mga oras simula ngayon, alam ko magiging bagyo ho ito, no, dahil nasa high risk na siya. 1,200 kilometers east of southeastern Luzon at pa-northwestward ang kanyang pagkilos. Napansin natin mga kaibigan, consistent po yung kanyang galaw at hindi talaga nagbabago. So hindi naman siya dadaan direkta ulit dito nga po sa dinaanan ni Bagyong Opong diyan sa may Eastern Visayas, pero patumbok naman yung kanyang direksyon dito po sa may North Luzon. So ang sinasabi natin dito mga kababayan, kahit malayo pa po siya na maglandfall dahil by Friday pa po yan ng madaling araw o hanggang sa umaga ho, dyan siya talaga maglalandfall, maghanda na tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Ayaw natin na maulit yung nangyari po sa banta ni Bagyong Opong dyan sa Eastern Visayas. So maghanda po tayo ngayon. Mamaya i-explain ko sa inyo yung mga dapat nating gawin. Sa tinatawag ho natin na forecast weather conditions, ang easterlies pa rin po at mga localized thunderstorms ang nagpapaulan po sa malaking bahagi ho ng area ng Metro Manila, sa may Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Aurora, Pampanga, Bulacan, Zambales, Bataan at Northern Samar. So yung mga lugar na binanggit ko na yan, ang weather condition po dyan ngayong araw po ng Miyerkules ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po yan sa easterlies. So ano ba ang easterlies? Ang easterlies ho ay yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko at nagbibigay din yan ng mga pag-ulan, and usually madalas ho yan sa bandang hapon na, nagsisimula hanggang alas 2, minsan hanggang sa gabi na, no? Pero hindi naman tuloy-tuloy yon. Bugso-bugso. Yun po yung pagitan ng mga oras niya. Ang easterlies malinsangang panahon yan at nakikita nyo naman, nararamdaman natin yan sa umaga. So yun po, no? Sa ilang bahagi naman ng Eastern Visayas area, kasama ng Mindanao, ay patuloy naman maaapektuhan po ng mga localized thunderstorm. And usually, ang impact ng mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Yung biglang bugso ng mga malalakas na mga pag-uulan. Kaya nga po lahat ng mga lugar na aking binanggit, dyan sa area ng Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, sa Visayas at sa Mindanao, ay mag-ingat po sa banta ng malawakang pag-uulan, banta ng mga pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. Marami nagtatanong kung may epekto na ba itong panibagong banta ng Bagyong Paulo. Sa ngayon wala pa naman direktang epekto, pero sa paglipas po ng mga oras or sa Thursday ng umaga hanggang sa Friday, dyan na po mararanasan ang impact nito nga pong banta ni Bagyong Paulo. So magiging malakas daw ba na bagyo itong Bagyong Paulo dito po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility? Kung titignan natin sa advanced weather forecast natin at depende na rin sa galaw nitong si Bagyong Paulo, hindi ho siya nakikitaan na magiging malakas na bagyo. Sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential ay nasa severe tropical storm category lamang yung kanyang pinakamataas na makukuha na category, which is pag sinabi natin na severe tropical storm, nasa category 3 yan, which is kaya niya magbigay ng signal number 3 na lakas lamang ng hangin at hindi naman yun dapat sobrang pangambahan. Ang dapat natin paghandaan dito ay yung direktang paglandfall po nito sa may North Luzon. So may chance pa bang magbago ang pagkilos at galaw nito nga pong si banta ni Bagyong Paulo? Yes,
May chance pang magbago ito kapag mas lumapit pa sa North Luzon dahil sa high pressure na dulot nga po nitong easterlies. Meron kasing high pressure din dyan sa taas, no? Sa may bandang taas po ng Luzon. Possible na hatakin ito nga pong sirkulasyon or direction nga po nitong si Bantani Bagyong Paulo. At hindi po direktang tumama sa area ng North Luzon. Ang mga kaapekto lamang ay ito nga pong trap or extension ng kanyang hangin. Yung pangalawang senaryo natin medyo hindi maganda. Possible na maglandfall siya by Friday dito po sa North Luzon, lalabas sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Ang tendency niyan, pag nagtagal na naman siya sa may kanlurang bahagi ng ating bansa o ng Luzon, ay baka mag-intensify or palakisin na naman niya o buhayin niyang epekto ulit ng habagat or southwest monsoon. Nangyari na to last month sa nakaraang bagyo. Ganyang senaryo din ang nangyari. Naka-monsoon break din tayo. Tapos na-trigger o lumakas ulit yung habagat hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Ito ipapaalala ko sa inyo, maraming excited. Wala pa ho tayong amihan, no? Wala pa tayo sa tinatawag natin na northeast monsoon o yung malamig na hangin, tuyot at malamig na hangin. Mangyayari pa ho yan pagtapos po ng October or sa November hanggang Marso pa magsisimula. Pero maging handa na lamang din tayo sa mga posibilidad po na pwedeng mangyari. Etong banta ni Bagyong Paulo sa ngayon, hindi pa natin ito dapat pangambahan, no? Dahil hindi pa naman ito direktang maglalandfall ngayong araw. Pero by Friday, dapat nakahanda tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Muli ipapaalala ko sa inyo na ang forecast weather condition natin ngayon ay pwede pang magbago. Depende sa kilos at galaw nga po nitong si Bagyong Paulo. Possible na bumaba ulit dyan, maapektuhan ng trap ang Eastern Visayas, pero medyo malabo na yan. Pero pwede pa rin mangyari. Or possible, direkta itong tumama dyan nga po sa may North Luzon. Siyempre, pag North Luzon, apektado dyan ang area ng Babuyan Islands, Batanes, yung mga lugar ho na yan, no? Maapektuhan ho yan. Kaya maging handa tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Kabayan, sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest natin. And please, huwag kakalimutan kahit i-like lang ang ating video. Maraming salamat po.